Yun, pag-usapan natin tong ah, komento ni Senator Robin Padilla patungkol kagahapon sa impeachment trial ni VP Sara. So ito panoorin natin. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa, May Maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, mapunta sir. to? In the Opo. exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa Bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Wait lang. Anong point niya dyan? Anong point ni Senator Robin Padilla dyan? Impeachment trial yan ni VP Sara. Bakit niya parang pinupuna yung pagka-appoint niya na pagka-appoint niya sa BARM? Kayo po mismo. Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. You know that? yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? Wait lang. Kahit sino naman pwede i-assign dyan eh. Christian, kahit anong religion mo. Katoliko, Kristiyano, Muslim, kahit ano dyan, pwede kang Pilipinas pa rin yan eh. May ano pala dyan, may ang tawag yung requirements, kailangan Islam ka din. Ang importante dyan, naninilbihan siya sa gobyerno. In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, kahit basic po siguro ng Islam, no? Yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman. Sige, sabihin na natin wala siyang kaalaman about the Muslim. Bakit? Hindi ba siya magkakaroon ng tao na Muslim? Magkakaroon siya ng tao na Muslim dyan para magiging interpret. Kung meron man siyang hindi maintindihan salita, may magsasalin sa Tagalog. Diyos ko po, Rubin. Diyos ko po, Rubin. Sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? bago ho ako napunta Anong point mo dun? Irrelevant issue na yung inaano mo eh. Nasa Senate hearing kayo. Ito pa. wala akong problema, Your Honor. Sasagot Kasi napakakapal po nitong hawak ko. wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po kakapal. namin yan. Apo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, ibig binigyan niyo ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from Ombudsman. Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Huwag mo sabihin yan, tanatamaan si Bato at Sara. Tatamaan si Bato at si Sara kung gaganyan-ganyan ka, magagalit yung mga yun sa'yo. Hindi guys, ganito yan.
wala talaga silang depensa sa ah, ah, sa Article 4 ng impeachment ni Sara Duterte. Alam mo kung anong ginagawa nila? Pilit nilang ginigiba yung witnesses, mga witness. Hmm. Hindi yan para sa hindi yan para sa hukuman diyan sa Senado. Hindi, para sa mga panatiko ng mga Duterte. Bakit? Tignan mo ang ginagawa ni Robin. Yung kaso nito yung pinapakailaman, hindi yung kaso na hinihiring nila ngayon. Ang gusto kasi nila, gibain yung mga witnesses para sa tingin ng mga DDS, mga panatiko, walang kredibilidad mag-witness itong si Attorney Lotok. Sabihin ng mga DDS, bakit yung inano yung witness, may kaso yan? Sigurado ba kayo? Hindi sila maniniwala. Pero dati naniniwala kayo kay Espinosa. Kay Laila de Lima, yung nag-witness. Tuloy natin. Precisely, Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from Ombudsman. Na pag meron na hong notice Wala ang po kayong Ombudsman- notice hanggang ngayon? sa Wala pa Ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, Lalong hindi ko lalo namin na po, tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo, opo. Yan. Pilit talaga nilang gigibain yung mga witnesses. Wala na silang paki sa mga sa mga articles ng impeachment na yan. Ang gusto lang nila yung yung simpatya ng mga didilis. Yun ang gusto nila makuha. Dahil pagka nakulong si Sara Duterte, masabing convict siya, magwawala yung mga panatikong didilis. Ito pa. Kanina po na ang ganda nung talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo. Alam Parang napanood ko na kasi itong Romanov sa ano na siya, yung buod na ng kwento. I think 1876. Hindi ko lang alam, 1841 na, ganun. Hindi ko lang alam. Pero, yung pamilya na yon ng mga Romanov, ilubos yung lahi nila. I think, may hindi ko alam kung apelyido man o pangalan man yun. Lenin yung Lenin yung nagpa-delete. Ano yan? Yung mga Romanov na yan. Royal family yan. niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo, Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Then, Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak
sa kanyang pamilya ay ang komunista. Alam mo po ba niyo yun? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ha? Nilabanan niya ba talaga? Paano niyang nilabanan yan? Di ba ang komunista ay CPP, NPA, ayun ang mga komunista. Ano sabi ni Joma? Ang sabi ni Joma, na the best recruiter si Rodrigo Roa Duterte. May video yan. Hindi ko lang alam kung ano. Nakahanap ko pa. Hindi ko na may singit ngayon. Kasi dalawa lang monitor natin. NPA, si Digong. Nagkausap nga sila bago mamatay. I think 2017, nagkausap si Joma at si si Digong. Meron din interview si Joma Season. Wait, hanapin. Tapusin muna natin. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po. Hindi, ang point kasi doon, yung nangyari sa Romanov. Anong sabi ni Baste Duterte? Mr. President, before you're going to bed, think the Romanov. Think what happened to Romanov. Di ba? Kung alam natin yung ugat, si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat. Wait lang. May napanood kasi akong video na hindi naman talaga inano ni former President Ferdinand Marcos Sr. or Apolacay. Yung komunista lang talaga yung nagpababa sa kanya. Hindi niya kinalaban. Kung kinalaban niya, pulbos na lahat yan. Ano sabi ni General Bier? Bier ba yun? Bier. Gusto na nilang paputukan yata yung mga mga komunista sa labas ng Malacanang. Kaso ang inano ni Apolacay, wag. Nagkusa na lang silang umalis. Tapos, imbis na dalahin sa Paway, ang ginawa, dinala doon sa Hawaii. Nung pagbaba niya, sinuo po bilang presidente. Diba komunista? Ano nangyari sa atin ngayon? Hanggang ngayon. Ba, nagkandaleche-leche. Napalitan ng 1987 Constitution na ngayon ang daming butas. Na ngayon pinaglalaroan nyo.
Eh, balik niyo yung bitay. Hmm. Na, yung batas na ano, bitay para sa mga corrupt official. Ewan ko lang kung di magkanda o gaga yung mga yan. Oh, ibalik niyo yung bitay. Panigurado itong mga ano na to, mga senador na kurado. Di natatakbo yan. Kukota na yun eh. Di natatakbo yung mga yan. Ang gagawin mo sa pera mo kung delete ka na. Ulit natin. Sa kanila, pamilya, sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice chairman lang siya ng si Zara. NTL LCAC ba yun? Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Hindi po alam ng NBI yun. Vice chairman lang siya doon, Robin, huwag ka makulit. Kaya ka namamagdepaying glass ni Eddie Garcia eh. Tignan natin ang ulo mo kung may utak pa na kasing laki ng bugwit. Well, nag-NTFL ka siya, pero yung factual circumstances doon, Factual, wala pa po akong wala po kayong. Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-ELCAC. yes, Your Honor. Kanina po na ang ganda nung talakayan nyo, Ang gusto kasi sabihin dito ni Ron, na ang Oplan Romanov ay ang presidente ang gagawa sa mga Duterte. Yun. Pero, iba naman kasi, ang unang nagsabi niyan, ito. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. Anong connect nun? Communist? Aray mo. Malinaw na ha. Kay Baste mismo galing. Ano tingin nyo dyan? Freedom of speech? Pagbabanta yan? Kaya wala silang depensa dyan. Wala silang depensa dyan, sila Robin. Mga ano, kahit mag-abogado sila kay Har, hindi uubra. Ito na, tinatrabaho na nga ni Alan. Tinatrabaho na ni Alan. Ito, topic mamaya. Tinatrabaho na ni Alan yan. Nag-aabogado na siya. Kasi gusto nilang divide. Ito. Ito. Yan. Ano na yan. Yung witness na yan, gusto nilang tibagin para sa mata ng mga DDS. Kailangan kasi nilang ma-discredit yung ano na yan, yung witness na yan para hindi siya credible sa mata ng mga DDS na mag-witness. Okay? So, ito na lang tatapusin. Maraming salamat at goodbye.